Yang. Tama. Doon mismo. Yang Ji. Kailan ka ba makikipaghiwalay sa matabang baboy na silan? Huwag kang magmadali. Yang matabang baboy na yan, Setyembre 5, ibibigay sa akin ang lahat ng shares ng Guangxing Building. Pagdating ng panahon, sisipain ko siya. Tapos papakasalan kita, magandang dilan. Kaya pala, ang kabutihan mo sa akin, sa mga nakaraang taon, ay pawang kasinungalingan lang. Gusto mo lang ang Guangxing Building. Ng pamilya Ji namin, Chen Yang. Napakabobo ko. Sino yan? Ay, asawa ko. Huwag mo akong tawaging asawa. Chen Yang. Hindi ko na ibibigay sa iyo ang Guangxing Building. Galit ako sa iyo. Teka. Hindi mo ibibigay sa akin ang Guangxing Building. Gusto mo pang tumakas? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Saklolo. 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 Mamatay ka na. Halika, uminom ka. Uminom ka pa. Guangxing Building. Halos makalimutan ko na. Halika. Hihiram ako ng kaunting dugo mo. Ah, maganda. San Fizyu, Pangatlong matabang baboy. mas paborable pa rin sa akin. Nga, mabuting kaibigan. Mapayapa kang pumunta sa Sanba. Ang iyong asawa at ang Guangxing Lu. Aalagaan ko silang mabuti para sa iyo. Kung maaari kong gawing muli, ipinapangako ko na aalagaan ko lang. Ang Guangxing Lu, Hindi na ako magmamahal muli. magpadala agad ng helicopter. Kunin ang lahat ng mga attending physician sa Jianshen. Para kumonsulta kay Xingran. Bilisan mo, anuman ang mangyari. Opo. Xingran, ang iyong facial reconstruction surgery ay matagumpay. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Patay na si Jixing Gran. Mula ngayon, ako si Zhu Xingyi. Ang nagaganap ngayon ay Ang ating Gujing Roasted Goose Competition. Preliminary round. Ngayon sa aking tabi, ang ating mga pinakapaboritong manalo ay ang mag-asawang kalahok. Liu, Chen Yang. Manalo. Kung wala ang aking kasanayan sa paghiwa ng gansa. Kaya niyo ba? Liu, Chen Yang. Kayong magkasintahang aso. Jixing Gran, ang cute na babaeng iyon. Anong sikreto? Ang nakatago sa sabaw. Malinaw na ginawa ko ang lahat. Bakit hindi ko makuha ang lasa? walang problema sa sabaw. Ang problema ay sa iyong paghiwa. 8 taon na. Hindi mo pa rin nakukuha ang esensya nito. Nakakainis. Jixing Gran, ang cute na babaeng iyon. Mayroon pa rin mga nakatagong trick. Hindi ko dapat. Hinayaan siyang magtagumpay ng napakabilis. Kung alam ko lang na ang apoy na iyon. Tumahimik ka. Kaya mo pang sabihin yan. Nababaliw ka na ba? Kung ayaw pag-usapan, huwag na. Ang Gujing Roasted Goose Competition. Malapit nang magsimula. Kung walang signature Gujing Roasted Goose, talo na tayo. Bakit ka nagagalit? Ang kompetisyong ito, anuman ang paraan, kailangan nating manalo. Paraan. Meron na. Yang Ji. Maghanap tayo ng magaling sa paghiwa. Na chef para tumulong. Para direktang hiwain ang ating gansa. Ano sa tingin mo? Magandang ideya. Ako'y agad-agad. Pupunta sa harap ng Guangxing Lu natin para maglagay ng anunsyo. Chen Yang. Liu. Matatapos na ang magandang araw ninyo. Pupuntahan ko kayo. Gujing Roasted Goose Competition. Hahayaan ko kayong mapahiya. Kayong dalawang payaso. Nag-aambisyong kumatawan sa Guangxing Lu ko para sumali. Akin itong kutsilyo. Nasira. Anong ginagawa mo? Pasensya na, pasensya na. Pupunta ako para mag-apply. Nakita ko ang kutsilyo ninyo doon. Bigla akong nagka-interes. Hindi ko akalain na ang kutsilyo ninyo ay kasing hina ng tofu. Isang hawak lang, nasira na. Anong sinabi mo? Dalagita. Sinasabi mo na ang kutsilyo ni Chef Lee ay kasinghina ng tofu. Mayroon ka bang mas magandang kutsilyo? Ang pangalan ng Guangxing Lu namin
ay hindi mo basta-basta sisirain. Para basta-basta na lang basagin. Mas magandang kutsilyo. Tingnan mo ang kutsilyo ko. Limang talulot ng bulaklak ng plum. Saan ko na kaya nakita ito? May sakit ka ba? Ibab mo ang kutsilyo. Nag-e-apply talaga ako ng trabaho. Ang galing ko sa paggamit ng kutsilyo. Gusto niyo bang ipakita ko sa inyo? Ay you. Gusto mong manalo sa kompetisyon. Kung wala ako, hindi mo kayang hiwain ang gansa. Kaya mo ba? Ngayon, kaya mo pa ba akong paalisin? Dalaga. Ang galing mo sa paggamit ng kutsilyo. Sa loob ng 1,000 taon sa Jiangsheng. Ang may ganitong galing sa paggamit ng kutsilyo ay marahil ang tagapagtataglang ng Gujing Roasted Goose. Ang henyong chef. Ang henerasyong Diyos ng kusina. Na si Ian Yaneze. Hindi ko akalain na ang galing ng probinsyanang ito ay mas mataas pa kay Yi Tandiran. Sa pagkakaroon ng probinsyanang ito, may pag-asa na tayong manalo sa kompetisyon. Master, ang Guangxing restaurant ko ay handang magbayad ng malaki para kunin ka. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Zhu Chanwei. Anoy. Ang ganda ng pangalan. Katulad ng galing mo sa paggamit ng kutsilyo. Nakakaginhawa. Halika, halika. Dadalhin kita sa kusina. Anong nakakaginhawa? Ikaw na apelyido ay Chided. Parang lumalandi ka na naman Nakita mong maganda ang dalaga. Ang nasa isip mo na naman ay manloko. Dalhin siya sa kama. At kung ano-ano pa. Siraulo ka ba? Tanga. CJ. Aso laban sa aso. Ang inagaw ninyo sa akin. Isa-isa kong babawiin. Tungkol sa sakit. Dodoblehin ko pa sa inyo. 100 pa ang ibabalik. Sa susunod, dahan-dahan tayong maglaro. Yi. Maayos ba ang lahat? Maayos naman. Ang magkasintahang aso ay malupit. Nag-aalala ako sa'yo. Kung hindi, Ang mga ninuno ng aming pamilya G, hinahangaan ang katapangan ng plum blossom. Kaya ginagamit ang 5 talulot ng plum. Bilang sagisag ng aming pamilya G. 5 talulot ng plum. Sa gisag ng pamilya G. Nako. Siya si Jig Singran. Singran. Nag-aalala talaga ako na ikaw lang ang makikipag-usap sa kanila. Bakit ka nag-aalala sa akin? Sabihin mo. Sino ka? Singran. Hello. Napahamak si Singran. Dali. Return. Pumunta tayo sa Guangxing Building. Pero, Presidente, ang delegasyon ng kalakalan ng bansa ay nasa conference room na. Ang order na pag-usapan natin ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Huwag silang pansinin. Kung sakali. Return. Walang paano kung. Walang mas mahalaga kaysa sa aking Singran. Mas mahalaga. Boss. Sino ba ako? Ako si Zhu Xingyi. Jig Singran. Huwag ka nang umarte. Alam kong ikaw yan. Boss. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Paano ako magiging ang yumaong Chef G? Jig Singran. Talaga ngang. Hindi ka maniniwala hanggat walang ebidensya. CJ, kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Kailangan kong sabihin. Maganda ang pagkakagawa ng iyong operasyon. Hindi kita nakilala. Sayang. Nagkamali ka. Nakalimutan mo ang iyong G-family totem. Kung gusto mong manakit ng iba, hindi mo maitatago ang iyong motibo. Boss. May problema ba sa disenyo na ito? Ito. Boss. Kung mayroon kang hindi magandang opinion sa akin, sabihin mo na lang, aalis na ako. Hindi mo na kailangan gawin ito. Xiao Zhu. Hindi pagkakaunawaan. Hindi ito pagkakaunawaan. Nakita lang kita kanina, na hinihiwa ang likod ng gansa. Akala ko nakita ko. Ang aking yumaong asawa. Siguro ako lang, ay labis na nag-aalala kay Xingran.
Kaya ako nagkaganoon. Patawarin mo ako. Kaya akala mo ako ang yumaong Chef J. Kaya ka nagkaganoon. Tama. Hindi mo alam. Ang iyong figura sa harap ng counter Ay nagpaalala sa akin. na bumalik na siksingran. Sa tingin ko, Ito ang mga bituin sa langit. Ipinadala ka sa tabi ko. Ganoon pala iyon, boss. Apelyido ay Chen. Ikaw talaga. Ang aso, hindi nagbabago ang gawi. Nakakita ng magandang babae. Hindi na makalakad, ano? hindi. Nangahas sa harap ko. Manloko. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako. Si Jixingran na duwag. Hindi naman. Liu. Nagbabantay sa isang lalaking sanay manloko. Ano ang pakiramdam? Hindi ako. Siguradong hindi mo inakala na balang araw. Magiging ganito ka ngayon. Takot na mapunta sa dati kong kinalalagyan. Nabiktima ng lalaking walang kwenta. Aray. Madam, wag mo na siyang saktan. Nagkakamali po kayo. Boss, kamukha niya lang po kasi. Ang yumaong asawa niyang si Chef J. Kaya niya hinawakan ang kamay ko. Sa pagitan namin, walang mali siya. Walang mali siya. Ikaw na babae ka. May mukha ka pang magsalita. Hindi pa kita hinahanap. Lumapit ka pa mismo. Ngayon ko sisirain ang mukha mo. Madam, mabuti lang ang intensyon ko na ipaliwanag. Para hindi mo siya mapagkamalan. Bakit nananakit ka pa? Ah, sige, ikaw. Niloloko mo ako, ano? Hindi pa nga kita nahahawakan. Umarte ka na agad. Sige na. Boss, dahil hindi ako matanggap ng misis mo, aalis na muna ako. Manting cute. Pinag-arte kita. Liu. Tingnan mo si Xiaozu. Napakaunawain niya. Tingnan mo naman ang sarili mo. Wala kang kahit katiting. Na pagiging misis. Talagang nagkamali ako. Paano ako nakapag-asawa ng masagulera na tulad mo? Ikaw, Sumama ka sa akin. ikaw, Chen. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nagkagusto ka sa magandang dilag na iyon. Hindi ba? Huwag kang magulo, asawa ko. Ang ginagawa ko ay para Makuha natin. ang kampyonato sa Gujing Roasted Goose Competition. Kalokohan. Sa tingin mo ba sa akin ay, tulad ako ni Jixingran na tanga, hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. alam mo ba kung sino siya? Sinasabi ko sa'yo, siya ay Sigurado ka. Siguradong sigurado. Tama ang sinabi ni Chen Yang. Ikaw nga. Tama ang sinabi ni Chen Yang. Ikaw nga. Isa ring miyembro ng pamilya G. Tama ba? hindi ba sinabi ni Jixingran na mayroon siyang lola sa tuhod? Na nag-asawa sa labas? Mas magaling pa ang kanyang paghawak ng kutsilyo kaysa sa kanyang lolo. Naaalala ko na ang pamilya ng kanyang asawa ay parang. Ang apelyido ay Zhu. Ang ibig mong sabihin, si Zuxinyi ay ang ina po ng lola ni Jixingran. Kung hindi, Paano kaya magiging posible na si Zuxinyi at si Jixingran pareho ang kanilang pamamaraan? at mas mahusay pa, sa pagkakaroon ni Zuxinyi bilang aming katulong sa pagluluto. Ang kampyonato sa Gujing Roasted Goose ay, hindi ba tiyak na sa atin yon? Tama ka. Ngayong, ang pinakamayamang tao sa Southern Region, ang Yunding Group, ang presidente si Lie, Ay nagpahayag na ibibigay niya sa kampiyon 1 bilyong pamumuhunan. Sa pagkakaroon ng pera na yon, ang ating Guangxing restaurant. ay tiyak na magiging sikat sa buong mundo. Tayo rin ay kikita ng Maraming pera. Naiintindihan ko na. Ikaw ay labis na. Mapagbigay sa batang babae para lamang linlangin siya. Para maging kapalit natin. Asawa ko.
Patawad, nagkamali ako sa'yo. Pupuntahan ko ngayon ang batang babae para humingi ng tawad. Miss Zhu, tingnan mo ang iyong paghihiwa. Siguro ikaw ay si Jixing Gran, ang inapo ng lola, hindi ba? Esan, Madam Boss, ang galing mo. Nakita mo agad. Hindi nakakagulat na ikaw si Chef Ji. Isang mataas na antas na estudyante na tinuruan mo. Traitor. Kayo ay, huli na kayong nagising. Miss Zhu, magtatanong lang ako. Hindi ka naglakbay ng malayo para bumalik sa Guang Xinglu. Para saan? Bossing. Sa totoo lang. Para sa hiling ng aking mga ninuno. Sabi ng lola ko bago siya mamatay. Kailangan bumalik sa Guang Xinglu para palakihin at magbigay ng sariling ambag. Ganoon pala. Magandang palakihin ang Guang Xinglu. May pagkakataon ngayon. Alam mo ba, ang Gujing Shao Championship. Kung ikaw ang magiging representante ng Guang Xinglu para manalo sa championship, Guang Xinglu, aaminin ka bilang miyembro ng angkan ng G para makabalik ka sa Guang Xinglu. Tingnan mo. Talaga ba, bossing? Ang bait mo naman. Hindi ko akalain na ang ganda na ito ay madaling lokohin. Mas bobo pa kay Jixing Ran. Magandang pagtutulungan. Magandang pagtutulungan. Mga hayop, magsisisi kayo sa desisyon na ito. Inaasahan kong makita na mapapahiya kayo sa entablado. Parang daga sa kalye na kinamumuhian ng lahat at umiiyak. Gujing Shao Championship ay kasalukuyang nagaganap. Nitong mga nakaraang araw, ang representante ng Guang Xinglu, ang chef na si Liu, ay nakapasa sa maraming rounds. Hindi lang magaling magluto, kundi napakaganda rin. At naging unang Shao Ixi Shai. Dahil sa kahusayan ni Chef Liu, sa kanyang pagganap, ang Guang Xinglu ay naging ang pinakamalaking paborito sa Gujing Roasted Goose Competition. Ang galing talaga ni Roasted Goose Xishi. Wala siyang dugo ng pamilya G. Pero ang Gujing Roasted Goose ng pamilya G ay naibalik niya ng eksakto. Dahil dito, iboboto ko ang Guang Xinglu para sa kampeonato. Iboboto ko rin ang Guang Xinglo. Sa harap ni Roasted Goose Sushi, wala talagang laban ng iba. Uy, sa tingin nyo sa finals ngayon, gagamitin kaya ni Roasted Goose Sushi ang kanyang espesyal na galaw, ang Phoenix Crime. Sa kompetisyon na ito, sumikat ang Guang Xinglo. Kaya naman, bumubuti rin ang negosyo. Magaling, magaling. Hindi ba dahil magaling ang asawa mo? Magaling ang asawa ko. Malapit na ang finals. Kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon at panatilihin si Zuxini. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Nasaan si Zuxini? Naghihintay na sa labas. Pagdating ng panahon, palitan mo lang ang pinutol niyang gansa. Sayo. At sayo na ang kampeonato. Salamat, asawa ko. Isipin mo ang Yunding Group, ang 10 bilyong pamumuhunan. Magpakatatag at magsikap. Ipinapahayag ko na ang finals ay nagsisimula na. Ngayon, pakitawag ang mga kalahok na koponan. Ang unang koponan na aakyat sa entablado ay ang Guang Xinglu. Simula ngayon, Ako si Liu. nakalaan na maging isang alamat sa mundo ng pagluluto. Ngayon, Liu, Chen Yang, kayong dalawang aso. Maghintay lang kayong mawalan ng reputasyon. Maging kahihiyan ng mundo ng pagluluto ng Daxia. Ang inihaw na gansa ng pamilya G. Talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Tingnan mo ang tindi ng gintong liwanag. Siguradong hindi magkakamali. President Lay, inanunsyo mo ng maaga na mamumuhunan ka. Sa kampiyon ng kompetisyong ito, mayroon bang sikreto sa likod nito? Mamuhunan sa Guang Xinglo. Siguradong kikita. Nagbibiro ka, Presidente Lee. Totoo na may balak ako 8 taon na ang nakalipas. Na mamuhunan sa Guang Xinglo na ito. Ngunit tungkol sa inihaw na gansa na siksishi. Walang balak na mamuhunan. Paano mo nasabi? Anong nangyayari? Bakit dumidilim? Bakit ang inihaw na gansa na siksishi? Ay nakatayo lang doon. Sino ang humihiwa ng gansa? Zuxini. Itigil mo, itigil mo.
Aray. Diyos ko, Kamangha-mangha. tunay na isang himala. Sino siya? Ang inihaw na gansa sa lumang balon na ito. Siya rin ba ang gumawa? Kung sa bagay, Ang inihaw na gansa na siksishi ay nagpapanggap lang. Isang kapalit. Nagdusa ako ng labis. Para lang makaahon mula sa impyerno. Singran, sigurado ka ba? Masyadong malala ang pagkasunog sa mukha mo. Kung gusto mong bumalik sa normal na itsura, kailangan mong sumailalim sa 81 operasyon. At sa bawat operasyon ay maaaring Mamatay ka. Gagawin ko. Kailangan kong gawin. Gusto kong maghiganti. Para makapaghiganti, kahit anong sakit kaya kong tiisin. Ngayon, panahon na para maningil. Munting sinta. Ikaw na munting sinta. Tumigil ka. Madam, hindi ba maganda ang hiwa ko? Kumpara sa iba, huwag kang magalit. Ikaw, tumahimik ka. Naiintindihan ko. Kaya pala ang sikat na si Xiao Xishi ay hindi marunong ng Jija Daofa. Hindi marunong humiwa ng gansa. Kaya mo ako kinuha para humiwa. Madam, dapat sinabi mo agad. May dagdag bayad ito. Kung hindi, hindi ako papayag. Tumahimik ka, tumahimik ka. anong Xiao Xishi? Dapat Xiao Ligi. Kahiyan ng Jiang Cheng. Kahiyan ng Daxia. Ligi, lumayas ka. Lumayas ka, lumayas ka. Liu, Shenyang. ang pakiramdam ng pagkasira ng reputasyon. Ayos ba? Ngayon, tingnan natin kung paano pa kayo makakabangon. Maghintay lang kayo. Ang lahat ay nagsisimula pa lang. Mali. Screen na ito. Paano yan biglang natumba? Si Zuxing yan. Nanggugulo ang cute na yan. Nga. Natumba ang screen. Kung ganon ang sinabi ko kanina. Narinig kaya ng lahat? Hindi. Hindi talaga ako napilitan. Para palitan ang amo namin. Kusa ko tong ginawa. Huwag kayong magkakamali. Sabi mo pa, cute ka talaga. Binayaran ka ba? Para siraan ako. Hindi ba? Liu, tama ka. Sinadya kong planuhin to. Gusto kong ipakita sa lahat ang tunay mong pagkatao. Inosente ako, amo. Dahil humahanga ako sa iyo. Kaya ako pumunta sa Guangxinglu. Hindi ba sabi mo, kung sa kompetisyon na to, ako ang maghihiwa ng gansa para sa iyo. Papasukin mo ako. Sa Guangxinglu, hindi mo pwedeng bawiin yan. Anong pinagsasabi mo? Ako, na chef ng Guangxinglu. Kailangan pa kitang maghiwa ng gansa. Amo, pinahiwa mo ako ng gansa. Hiniwa ko na. Anong gusto mong gawin ko? Pumayag na ako sa lahat. Bakit ngayon? Sasaktan mo pa ako. Hindi ko akalain. Ang show de kasi na to. Hindi lang sinungaling. Mapang-abuso pa. Nakakahiya sa Guangxinglu. Hindi lang sa Guangxinglu. Napakahiya. Sa buong mukha ng Jiang Cheng. Hindi. Hindi ko ginawa. Bahagya ko lang. Siyang itinulak. Hindi ko siya sinaktan. Sinisiraan niya ako. Iniisip mo ba kami, na mga bulag, sa harap ng maraming tao, nakangahas kang maging arogante, kung ito ay pribado? Ang Guangxinglu mo ay, hindi ba papatayin? Ang batang babae na ito, Tama. Ikaw na walang pusong chef. Lumayas ka. Hindi ka karapat-dapat. Na kumatawan sa Jiangxing ko. Palayasin siya. Palayasin. Hindi ito ganyan. Dapat siyang palayasin. Nagkakamali kayo. Liu, Dumating din ang araw mo. kalma. Mga Ginoo, kalma kayo. Huwag kayong magpaloko sa Napakahusay na magpanggap na cute na ito. Huwag kayong magpaloko. Shenyang ang pangalan mo, di ba? Ang may-ari ng Guangxinglu. Tama ba? Alin sa mga mata mo? Ang nakitang nagpapanggap ang batang babae. Tignan mo kung gaano siya kadalisay. Paano siya magsisinungaling? Totoo iyon. Kanina lang, nakita ko mismo. Sinabi niya sa chef namin. Ayya, ang galing mong maghiwa ng inihaw na gansa. Gusto ko lang gayahin. Ang aming shugasan. Maganda at mabait. Kaya ibinigay na lang. Sa kanya ang mesa. Tapos itong cute na to. Naninira pa pala. Sidan Sayangge. Wala ka talagang hiya. Nasa harap na ang katotohanan. Binabaliktad mo pa. Minamaliit ko pala. Ang kawalan mo ng hiya.
Tama ang sinabi ng amo namin. Nakita ko lang kay Ruxugning na mukhang inosente. Kaya ko siya kinuha. Sa susunod, kailangan ko nang itigil ang pagiging mabait. Mga kaibigan, naniniwala ako kay Shodeke. Ano man ang mangyari, siya ang head chef ng Gongsanglu. Paano mangyayaring hindi siya marunong tumatad ng gansa? Tama, tama. Sobrang-sobra naman itong babaeng ito. Tinulungan ka na nga. Naninira ka pa. Magkano ba ang natanggap mo? Na pera. Para gawin ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. May mga saksi ako. Sila, mga katulong din sila sa kusina. Sabihin niyo nga, kung sino ang tumatad ng gansa. Si Tiyo ba o ako? Kita niyo na. Hindi maitatago ang katotohanan. Hindi ko alam kung saan. Siya sumulpot. Tapos, sinisiraan niya ang show gasay namin. Umalis ka na. Boss, tutulungan ba natin? Si Miss Ye, ang magkasintahang Sigan Lenye at Leo. Sobrang walang hiya. Huwag na. Lahat ay makikinig kay Xingran. Gusto ni Xingran maglaro. Kung gayon, hayaan siyang maglaro. Nandito ako. Hindi ko siya hahayaang magdusa. Ako nga ay isang hindi kilalang maliit na chef. Pero tayong mga chef, isa lang itong craft job, Liu, simula nung sinabi mong siniraan kita. Tapos maglakas loob ka, ihambing mo sa akin ang iyong kakayahan sa espada. Magkumpetensya tayo. Hindi. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi kaya. Tagapamahala, Chen. Kahit na ang isang maliit na kompetisyon ay hindi mo kayang tanggapin. Natatakot ka ba? Nasa sandaling magsimula si Chef Li, malalaman ang totoo. Ito, Tagapamahala Chen, Guang Xinglo, ay ang tatak ng pagkain ng Jiangchen. Bilang President ng Food Association, sumasang-ayon ako sa kompetisyon na ito. hindi pwede. Talagang hindi pwede. Walang hindi pwede. Bilang balo ni Jig Xingran, hindi mo kayang panatilihin ang tatak ng Guang Xinglo. Kahit isang kwalipikadong chef ay hindi mo makuha. Kung gayon, ang Guang Xinglo ay kukunin ng Food Association para pamahalaan. Nagtiis ako ng kahiyan sa loob ng 10 taon at handang pasanin ang buhay ni Jig Xingran para lamang makuha ang Guang Xinglo. Malapit na itong maging ang numero 1 restaurant sa Jiangchen. Hindi ako pwedeng mabigo ngayon. Lai Hui Zhang E. Guang Xinglo, bilang isang lumang tatak, taon-taon, gusto kaming tapakan para sumikat ng mga walang kwentang tao. Marami sila. Kung basta-basta na lang may humamon, kailangan naming tanggapin. Hindi na kami makakapagnegosyo. CJ, hindi kami basta-basta. Para sa laban na ito, gusto kong magdagdag ng pusta. Para sa laban na ito, gusto kong magdagdag ng pusta. Kung matalo ako, luluhod ako sa inyo at magsusorry. At puputulin ko ang litid ng aking kamay at hindi na ako hahawak ng kutsilyo. Kung matalo kayo, ang gusto ko lang, sa harap ng lahat, lumuhod, at aminin na kayo ay magnanakaw. Iyon lang. Ikaw, ano? Ngayon, may lakas ka bang lumaban? Baliw ang babaeng ito. O talagang magaling siya? Kung walang talento, sino ang basta-basta na lang puputol ng litid? Chen Zhangge. Dahil ang dalaga ay nagbigay na ng hamon. Kung kayo, ayaw niyo pa ring tanggapin. Kung gayon si Liu ay isang mandurugas. CJ, lalaban kami. Anong ilalaban natin? Kapag lumaban ako, mabubuko ako. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Basta't maglaban ka lang. Ang peke ay peke. Chen Yang, kahit gaano katigas ang dila mo ngayon, ang galing ni Liu ay hindi magiging totoo. Maghintay kayong lumuhod at magbigay galang. At aminin na kayo ay walang puso. Ang paghiwa na ito, simula ng si Lolo G, ay pumanaw 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ko lang ulit nakita. Ang ganitong kagaling na paghiwa. Parang likas na gawa. Ang batang babaeng ito, napakabata pa. Paano siya naging ganito kagaling sa paghiwa? Ang mundo ng pagluluto sa Jiangchen ay mayroon ng magmamana. Kung alam ko lang na magiging ganito ito kagulo, dapat noon pa lang, ay pinabayaan ko na si Jig Xingran na mabuhay. Kahit man lang sana natutunan ko ang estilo ng paghiwa ng pamilya G. Bago ko siya pinatay, hindi sana ako napilitan ng isang probinsyano na mapunta sa bingit ng kamatayan. Ikaw na. Maghiwa ka ng malaki. Nagpapapansin lang. Hangal. Ang alam lang ay mga palamuti. Anong ipinagmamalaki mo? Pagdating sa paghiwa, mas malakas ako sa'yo.
Tingnan mo ng mabuti. Ang tapang ni Xiao Exishi. Sa laban na ito, pustahan ako na mananalo si Xiao Exishi. Ay, bakit biglang dumilim? Anong nangyayari? Sobrang dilim. Wala akong makita. Paano kami maglalaban? Pasensya na po. Ang aming Chef Lee, magpapakitang gilas na sana ng kanyang paghiwa. Sayang at hindi pumapanig ang panahon. Kung ganun, ipagpaliban na lang natin. Nakakadismaya naman. Hindi makikita ang pambihirang galing ni Shai-Shi sa paghiwa. Sige na, umalis na kayo. Palihim na atake. Ito na naman ang kanyang palihim na atake. Pero sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang magtagumpay. Ang kahihiyan na ito. Gusto mo man o hindi, kailangan mong harapin. Ito, Sa teritoryo ng Yunding, naglakas loob pang magpatay ng ilaw. Ang ganitong klaseng pamamaraan. Akala ba nila ang mga electrician namin ay mga vegetarian? salamat. Dali, alis na tayo. Chef Lee, Manager Chen. Saan kayo pupunta? Chef Lee, gamitin mo na ang iyong napakahusay na paghiwa para ipahiya ang isang probinsyanong tulad ko. Kayong dalawa, baka gusto niyong tumakas. Sino ang gustong tumakas? Asawa ko, mag-isip ka ng paraan. Paraan. Hindi ako Diyos. Saan ako kukuha ng maraming paraan? Pinagsabihan na kitang magsanay ng paghiwa. Hindi ka nakinig. Kung mapahiya ka mamaya, huwag mo akong sisihin. Wala na rin akong maisip. Mga kaibigan, pangalawang beses na itong nawawala ng kuryente. Baka mas maganda kung sa ibang araw. Magharap kami ni Zuxini sa araw. Ano sa tingin nyo? Napakagaling talaga. Ganito na lang, Chef Lee, ipinapangako ko. Basta ngayon lang na ito. Kapag kumurap ulit ako, talo na ako. Luluhod ako, puputulin ko ang kamay ko. Ngayon, kaya mo bang makipagkumpetensya? Ano nang ginagawa mo? Hiwain mo na. Hindi kaya hindi ka talaga marunong humiwa. Isa kang ganap na. Sinungaling, di ba? Tapos na. Tapos na ang lahat. Hahaha. Anong hiwa yan? Kahit magdala ako ng aso. Mas mahusay pa siyang humiwa kaysa sayo. Ang show de kasi na to. Sinungaling talaga. Kahihiyan ka ng Jiangxin Culinary World. Bumaba ka. Sa ngalan ng Food Association, bilang presidente, ipinapahayag ko, nakakanselahin ang kanyang lisensya bilang chef, at ipagbabawal sa buong industriya. Ay you. Ang mga bagay na ninakaw mo, kailangan mo ring isauli. Ngayon, maghintay ka na lang na kamuhian ka ng lahat. Teka, Chef Tay. Natatalo sa pustahan. Gusto mo nang tumakas. Hindi ba't dapat ikaw na ang lumuhod at umamin na isa kang magnanakaw? Ano? Hindi ka makaluhod. Kung ganoon, kailangan kong maghanap ng tutulong sa'yo para lumuhod. Magnanakaw ako. Lakasan mo, hindi kita marinig. Magnanakaw ako. Ang magnanakaw walang konsensya. Shoop! Ngayon ka palang nagrereklamo. Na, mahal kong kaibigan. Payapa kang mamatay. Ang asawa mo at ang Guang Xinglu. Aalagaan kong mabuti para sa iyo. Sa susunod na buhay, maging matalinong tao ka na. Ay you. Simula pa lang yan. Kung paano mo ako tratuhin noon. Isa-isa kong isasauli sa iyo. Huwag kang bibigay agad, ha? Sapat na ba? Hindi pa. Ano ba talaga ang gusto mo? Chen Zhangyi. Ang pustahan. Hindi lang si Chef Lee. Isa lang, oh. Sira ka ba? Bakit mo ako sinuntok? Tumahimik ka. Ikaw ang dapat suntukin. Mga Ginoo. Paumanhin. Simula nang pumanaw, ang aking asawang si Jixingran. Palagi akong nalulubog. Sa kalungkutan. Hindi malinaw ang isip ko. Kaya ako nagpaloko kay Liu. Ang cute na ito. Ganoon ba? Mukhang naakusahan natin siya ng mali. Simula ngayon. Ipinapahayag ko na ang Guang Xinglu ay permanenteng itinitiwalag si Liu. CJ. Ang ginawa ni Chen Zhangyi, isinakripisyo ang piyesa para iligtas ang hari. Magaling talaga siya. Pero, hindi mo siguro ito kilala, di ba?
Tingnan ninyong mabuti. Ito ang ating Chen Zhanggi. Nang kumuha ng kapalit na kusinero para kay Chef Li. Ang kanyang sariling sulat kamay na anunsyo. Totoo nga. Ang sulat ni Chen Zhanggi. Kilala ko. Lei Huizang, ang aming guang Xinglu, ay palaging naging simbolo ng masarap na pagkain. Sa Jiang Cheng. Ngayon, napunta kay Chen Yang. Ang walang hiyang basurang ito. Ito ang paninira sa buong masarap na pagkain ng Daxia. Tama ang sinabi ng dalagita. Ipinapahayag ko na permanenteng tatanggalin si Chen Yang sa mundo ng pagluluto ng Daxia. Ang kanyang pagiging miyembro. Chen Yang, bawian siya mga kwalifikasyon para sa pamamahala ng Guangxing Building. Xiao Zhou, handa akong magbayad ng malaking pera para kunin ka, ang chef ng Guangxing Low, bigyan ka ng taunang sweldo na 5 milyon. Ay hindi, 10 milyon. Mangyaring tulungan akong makipag-usap kay Pangulong Li, maaari ka bang magsabi ng ilang magagandang salita? Chen Yang, Magmakaawa ka sa akin. Alam mo ba kung sino ako? alam ko. Pinsan ka ni Xingran, di ba? Kung tutuusin, Kailangan mo pa akong tawagin. Bayaw. bayaw, Ay. Pinsan, huwag kang makinig. sa sinasabi ng, cute na yan, Kami ng pinsan mo. ay nagmamahalan ng walang pag-alinlangan. Kami ay isang huwarang. Mag-asawa na kinaiinggitan ng lahat. Talaga ba? Sa totoo lang, Hindi ko naman talaga pinapahalagahan. ang pagiging tagapamahala ng Guangxing Low. Pero naniniwala ako na gusto rin ni Xingran na mapangalagaan ko ang Guangxing Low para sa kanya. Pinsan, sa ngalan ni Xingran, tulungan mo ako. Napangalagaan ng Guangxing Low, pwede ba? Magpatuloy ka. Handa akong. Ang mga shares ng Guangxing Low. Bibigyan kita ng 40%. Hindi. Bibigyan kita ng 60%. Ikaw ang magiging punong tagapamahala. Basta malampasan ko lang ito. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Pero isa na namang Jig Xingran. CJ. Chen Yang, talagang ang napakasama mo. Sa ganitong oras pa, naglakas loob mo pa akong gamitin. Pero, Ang guang Xinglu sa kamay mo. Kailangan munang suyuin para makuha ang mga shares. Pag-iisipan ko, pinsan, basta mapapayag mo ako. ngayon pa lang pwede na tayong pumirma. Kasunduan sa paglilipat ng shares. Hindi pwede. Akin ang mga shares. Ako ang guang Xinglu, ang may-ari. Walang pwedeng umagaw. Tumahimik ka. Kung magdadaldal ka pa, gagawin ko na sa'yo mayon. Hehe, pinsan. Halika. Permahan mo dito. Lolo. Sa wakas, ang nawala. Naibalik ko na ang guang Xinglu. Ang pinaghirapan ng mga ninuno ng pamilya G. Naibalik ko na. Pinsan, Tingnan mo, napirmahan na natin ang kasunduan. Hindi ba dapat? tulungan mo akong magmakaawa kay Chairman Lee. Kailan ako nangako? Natutulungan kitang magmakaawa. Hindi. Pinsan, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating pinanggalingan. Sabi mo kanina, Basta pirmahan ko ito. transfer agreement. Pag-iisipan mo, hindi pwedeng hindi to pa rin ang usapan. Nga. Sabi mo rin mismo, pangako ko na ako ay pag-iisipan. Ngayon, napag-isipan ko na. Ayaw kong tumulong. May problema ba? Niloloko mo ako. Ikaw talaga ang niloloko ko. Ay naku, Lola. Wala naman tayong atraso sa isa't isa. Sabihin mo, Anong gusto mo? Basta kaya kong gawin. Walang bawian. talaga, Matagal na kitang tinitiis. patawarin mo na ako. Basta patawarin mo ako. Hindi ko na ito ipagpapatuloy. Ibibigay ko na rin sa'yo ang guang Xinglu. Palayain kita. Huwag kang managinip. Lan Fizyu, mas makakabuti sa akin. Kung patuloy kitang pahirapan. Talaga bang? Wala tayong atraso sa isa't isa. Pwede kitang tulungan. Basta sabihin mo sa harap ng lahat. Ang totoo. Noong 2 taon. Noong gabing na-frame si Jixingran. Anong nangyari? Ito. Sabihin mo na. Basta sabihin mo ang totoo. Tungkol sa nangyari noon. Tutulungan kita. Siyempre, hindi niya kayang sabihin. Dahil noong 2 taon. Noong na-frame si Jixingran. Ang basurang lalaking si Chen Yang. Sa kama ni nanay. Ang saya-saya. Ano? Nakakagulat na balita. Chen Yang, ikaw na. Walang bayad. Gusto mo pang ipasa sa akin ang sisi. Sinasabi ko sa iyo,
Nananaginip ka. Tumahimik ka. Pinsan, Inaamin ko. nagkasala ako kay Xingran. Pero, dahil kay Liu na cute, inakit niya ako. Talaga ba? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagkasala ako tulad ng lahat ng... Dura, Nagkasala ako tulad ng lahat ng lalaki. Magkakamali. Parang awa mo na. patawarin mo na ako. Umalis ka sa sulok at kumain. Nandidiri ako sa pagmumukha mo. Nasusuka ako. Paumanhin. Chen Yang. Dati, ininsulto mo ako at minumura. Tinapakan mo ang dignidad ko. Naisip mo ba na darating ang araw na magiging aso ka, naluluhod sa harap ko, at magmamakaawa sa akin? Pinsan, ang sinasabi ko. Ay totoo, Dahil kay Leo na cute, inakit niya ako. sabihin mo. Ikaw ang unang umakit sa akin. Sabihin mo. Hindi ako. Kahit na sabihin na lang natin na nagkasala, matigas ka pa rin ah. Sasabihin mo ba o hindi? Aso laban sa aso. Magulo. Ang sarap panoorin. Sasabihin mo ba o hindi? Kumusta, pinsan? Kalmado ka na ba? Dahil sa pagdating mo, kaya ako nagdusa. Xingran, mag-ingat. Li. Liu, tingnan mong mabuti. Ako. Ay ang inabuso mo. Ang niloko mong si Xingran. Sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, anuman ang gawin ko, nararapat lang sa iyo. Impossible. Patay na si Xingran. 2 taon na ang nakalipas. Sinunog ko siya. Sinunog ko ang ano. Sabihin mo, mga Ginoo. Ako si Xingran. Xingran. Hindi ba patay na si Jisanggi? 2 taon na ang nakalipas. Sinamantala ng magkasintahang ito, habang inaayos ko ang resort ng Brian. Nagtatalik sila sa kwarto ko. Ay, Ay, asawa ko, bakit ka nandito? huwag mo akong tawaging asawa. Chen Yang. Hindi ko na ibibigay sa iyo ang Guang Xinglo. Galit ako sa iyo. Teka. Hindi ko na ibibigay sa iyo ang Guang Xinglo. Gusto mo pang tumakas? Napakasama nila. Sinunog nila ako para patayin. Buti nga sa kanya. Halika, uminom tayo. Uminom pa tayo. Hahaha. Halos sunugin nila ako ng buhay. Pero buti na lang. Matibay ako. Hindi ako namatay. Kaya ako nandito ngayon. Para ipakita ang tunay nilang pagkatao. Siya talaga si... Xingran. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng maging si Xingran. Kung hindi, ang kaso ko sa pagpatay ay mapapatunayan. Nagsisinungaling ka. Sabi mo ikaw si Xingran. Ikaw nga ba? May ebidensya ka ba? Chen Yang. Kilalang kilala kita. Pwedeng pekehin ang mukha. Pati ba ang city pwedeng pekehin? Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong magpa-test. Pek. Lahat peke. Ang ICT report na ito ay notaryado. Totoo ito. Hindi ko akalain na siya nga si Xingran. Chen Yang. Pwedeng punitin ang isang report. Pero ang mga mata ng lahat ng nandito, bubulagin mo ba lahat? Kahit na ikaw si Xingran, bakit mo sisiraan na nagkaroon kami ng relasyon ni Liu Bakit mo sisiraan? Na pinatay ka namin. Sasabihin ko pa, na ikaw? gusto mong umangat. Iniwan mo ako, na dating asawa. Ikaw, Anong ikaw? Sa nakalipas na 2 taon, buong lakas kong, binantayan ang Guangxing Building na ito para sa'yo. Ikaw naman. Paano mo ako tinrato? Ang taong tapat na naghihintay. sa lalaking ito, Halata naman sa lahat na may namamagitan sa inyong dalawa. ikaw nga, palihim, na nakikipagrelasyon sa presidente ng Yunding Group. Tapos biglang nawala. Ngayon bumalik para manisi. May saysay ba yan? Tumahimik ka nga. Kung wala kayong relasyon, bakit kanya ipagtatanggol? Ikaw. Walang hiya. Nagagalit na siya. Matapos kong ibunyag ang relasyon niyo. Nagagalit. Dapat maging maingat. Huwag kayong magpagamit. Sa babaeng ito, CJ. Chen Yang, alam kong wala kang hiya. Ngayon, sisiguraduhin kong
Mawawala ang hiya mo. Tingnan nyo yan. Wow, ang dalawang taksil na yan. Ang ingay. Hindi ba sila nahihiya sa kaibigan mo? Bakit ako matatakot? Si Jixingran na tanga. Pag nasa kusina, bingiyan. Kahit kibain natin ang bubong, hindi niya maririnig. Chenyang, Liu. Kayong dalawang walang hiya. Kayo ang kahihiyan ng mga chef sa Jiangcheng. Mga tao, kalagarin niyo silang dalawa palabas. Ah, hindi. Huwag. Binabati kita, Miss Zhou. Hindi. Binabati kita, tagapamahala Ji. Ngayon, ipinapahayag ko na ang nagwagi sa kompetisyong ito ay si Jixingran, sandali. Chairman Lee. Hindi pa nga nagaganap ang finals. Paano nanalo ang Guangxing Restaurant? Hindi ako sang-ayon, Rongyuan Restaurant. Pamilyar ang taong ito. Sino kaya? Malaking problema ito para sa Guangxing Restaurant. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang Rongyuan Restaurant ang unang Jiangxing Roasted Goose. Ang mga ninuno ng pamilya Ji ay dating disipulo ng Rongyuan Restaurant. Noong panahon ng Republika, nang nagkaroon ng problema ang Rongyuan Restaurant, humingi sila ng tulong sa Guangxing Restaurant. Ngunit tinanggihan sila. Doon nagsimula ang alitan ng dalawang pamilya. Matagal ng alitan. May masamang balak ang Rongyuan Restaurant. Magandang panoorin ito. Tagapamahala Ji, maglalaban ka ba? Hindi kaya na ang isang respetadong tagapagmana ng Guangxing Restaurant ay walang lakas ng loob na labanan ang Rongyuan Restaurant ko. Lalaban. CJ, kung ikukumpara sa iyong walang lakas ng loob na ninuno, Kahit na babae ka, mayroon kang lakas ng loob. Tagapamahala Ji, gusto mo bang maglagay ng pusta? CJ, ano ang gusto mo? Kung manalo ako, gusto ko ang Guangxing Restaurant mo. Kung gayon, ano ang pusta mo, Ginoo? Ipupusta ko ang kamay kong ito. Itataya ko rin ang kamay ko. Pero, kung manalo ako, maglalaho na ang Rongyuan Lu ninyo. At mula ngayon, walang sinuman ang gagamit ng pangalang Rongyuan Lu. Paano yan? Ikaw, Ang mga ninuno ninyong Ji ay nagtaksil sa kanilang guro at sumira sa kanilang angkan. Humihingi ako ng paumanhin sa Rongyuan Lu ko. Ngayon, nangahas ka pang maghain ng ganitong walang katwirang kahilingan. ikaw ang unang nagbanggit ng pusta. Ano? Itataya mo ba o hindi? Hindi kaya ang mga inapo ng Rongyuan Lu ay hindi nagtitiwala sa kanilang sariling kasanayan. CJ, itataya ko. 2 panalo sa 3 laro. Walang problema. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang guro ay palaging guro. Ang Guangxing Lu ninyo ay mananatiling mag-aral magpakailanman. Simulan na ang laban. Unang laro, Lotus Root Fish Cake. Ang husay niya sa paggamit ng kutsilyo ay parang isang Diyos ng pagluluto. Presidente, ang taong ito ay malakas. Hindi dapat matalo si Binibining J. Jixingran, Kung susuko ka na ngayon at magmamakaawa sa akin, baka sakaling maging maganda ang aking kalooban. At hayaan kitang umalis ng buo. ang lakas ng Rongyuan Lu ay hindi dapat maliitin. Ang taong ito ay mukhang pamilyar sa akin. Sino kaya siya? Magmakaawa ka sa akin. Kung magmamakaawa ka sa akin, ililigtas ko ang buhay mo. Ang cool. Jay Zhanggi, magpapakitang gilas na ba siya? Ito lang. Paano ito makakakumpara sa Rongyuan Lu? Sa tingin ko, tiyak na talo na si Jixingran. Nakakapanghinayang ang Guangxing Lu. Mukhang mapupunta na lang sa iba. Sabi na, mas magaling pa rin ang master. Ang galing ng Rongyuan Lu. Bakit sila nalugi noon? Hindi kaya. Niloko ng Guangxing Lu ang kanilang master at ninakawan. Sila ang may kagagawan. Tumahimik ka. Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Kung ano-ano na ang sinasabi nyo. Ano ba kayo? Bawal na bang magsalita ng totoo tungkol sa walang kwenta? Jixingran, kung mahina ka, umamin ka na lang. Hindi nakakahiya. Kailangan ko munang pag-isipan. Ang kamay mo. Saan ko kaya dapat isabit? Saan kaya magandang ilagay? President Lai, gusto mo bang ako na lang ang pumatay ng ilaw?
Hindi naman pwede na. Hayaan nating matalo si Miss J. Hindi papayag si Xingran. Kahit matalo siya, pipiliin niyang talo ng may dignidad. At saka, nandito ako, hindi ko siya hahayaang matalo. Ang lakas ng hangin. Ang G Family's lock technique. Totoo nga ang sabi-sabi. Kayang magpalabas ng kidlat kahit walang ulan. Lotus-scented fish cake. Kailangan ng kontrol sa lakas. Kung sobra matigas. Kung kulang, hindi sapat ang pagka-G. Tama. Ginagamit ni Jixingran ang panloob na lakas para tunawin ang laman ng isda. Na tinitiyak ang perpektong lakas. At tinutunaw din ang malansang amoy ng isda. Isang himala. Kung sino ang mananalo, hindi pa tiyak. Hindi maganda ang lotus root fish cake. Ang lotus root fish cake ay tungkol sa lakas at aroma. Sa pagdagdag ng malansang tubig na ito, Jixingran. Tiyak na matatalo ka. Jixingran, dumadaya ka. Dumadaya ako. Ginagamit ko lang ang iyong sariling pamamaraan. Laban sa iyo. Ano pa ang mababang uring pandaraya mo? Ilabas mo lang. Haharapin ko ito. Maghintay ka lang. Ang bango, sobrang bango. Ang pinakamabango sa mundo. Ang lotus root fish cake ng Guangxinglo. Nakain ko na rin. Pero hindi ganoon kabango. Ang Guangxinglo at ang mga kamay mo ay mapapasakin na. Maaga ka pa para sabihin yan. Wow. Diyos ko, carp leaping over Dragon Gate. Malakas din si Jixingran. Tama. Ang tinatawag na lotus root fish cake ay may lotus at isda. Ang bango ng lotus ay nagpapatingkad sa lasa ng isda. Bagamat ang mga ninuno ng angkan ng J ay mga disipulo ng Rong Yuanlo. Pagdating sa lotus root fish cake na ito, ay mas mahusay kaysa sa orihinal. Tama. Mas mahusay ang Guangxinglo. Jixingran. Hindi ko alam na mayroon kang ganitong kakayahan. Ang taong ito ay mukhang pamilyar. Nagkita na ba tayo dati? Simulan na ang pagboto. Iboto ko ang Guangxinglo. Sa tingin ko pa rin, mas mahusay ang Rong Yuanlo. Iboto ko ang Rong Yuanlo. Tabla ngayon. Dumating na ang mahalagang sandali. Depende kay Liu. Ang mahalagang boto ni Presidente Li. Pakiusap, Presidente Li. Sandali. Presidente Lei. Natatakot ako na hindi ka dapat magkaroon ng mga kwalifikasyon sa paghatol, tama ba? Ang aming presidente ay may hindi mabilang na mga restoran sa kanyang pangalan. Bakit? Hindi siya kwalipikadong humatol. Nakita na ng lahat ng naririto. Si Liu at Jixingran ay hindi malinaw kung siya ang hahatol. Tiyak na papanigan niya si Jixingran. Iminumungkahi ko na alisin si Liu sa mga kwalifikasyon sa paghatol. Tumahimik ka. Ako at si Liu ay walang itinatago. Paano mo kami mapagbibintangan? Tama. Ano sa tingin mo? Sa aming presidente, ang aming presidente ay may 1 trilyong grupo. Yun ding group. Isa rin siyang maimpluwensyang tao sa mundo. Imposibleng gawin ito. Ang iyong mga saloobin ay minamaliit ka. At minamaliit din ako. Mababaw. Malinis o hindi. Hindi ito nakasalalay sa iyong mga salita. Lahat ng naririto ay nakikita ng malinaw. Iminumungkahi ko ba na si Liu ay alisin sa mga kwalifikasyon sa paghatol? Sobrang ba? Hindi rin naman. Ang Presidente Li at Jixingran na ito ay tila hindi malinaw. Nakita mo ba, Presidente Li? Ang mga mata ng madla ay nakakakita ng malinaw. Wala kang karapatan na maging hurado. Kaya ano ba talaga ang gusto mo? Kaming dalawa ngayon ay tabla. Gusto mo ng tabla? Hindi. Hindi ko gusto ng tabla. Marami pang kasamahan dito. Iminumungkahi ko na sila na lang ang bumoto. Jixingran, ang mga manonood sa ibaba ay halos nabayaran ko na. Sumpa kang cute ka. Maghintay ka lang.
Kayo. May sagot na ba kayo? Jixingran. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Aminin mo na ang mga ninuno ng pamilya Jinyo ay mga duwag. Magsorry ka sa Rongyuan Luko at papalayain pa kita. Hindi maganda to. May kakaiba sa tatlong iyan. Mga Ginoo, ang mga bagay tungkol sa mga nakatatanda ay napagdesisyonan na. Walang kinalaman iyan sa laban natin ngayon. Walang kinalaman. Hindi pa lumalabas ang resulta. Huwag kayong mag-alala. CJ. Jixingran. Talaga namang. Hindi ka titigil hanggat hindi ka napapahamak. CJ. Kung ganoon, maghintay ka lang. Na maging inutil. Bumoto na kayong tatlo. Pinipili ko ang Rongyuan Lu. Pasensya na. Okay lang. Basta't sumunod ka sa gusto ng puso mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako, si Jixingran. Kaya ko pang matalo. Matigas pa rin ang ulo. Puputulin ang kamay mo. Iiyak ka rin. Ikaw na. Pipiliin ko. Jixingran. CJ. CJ. Ikaw. Pipiliin ko. Pipiliin ko. Malitong taong to. Rongyuan Lu. Talo pa rin si Jixingran. Si Shifu ba talaga yan? Si Shifu ba talaga yan? Hahaha. Teka. Bakit? Natakot ka. Huli na para magmakaawa. Mapapasakin ang Guangxing Lu at braso mo. Mapapasakin yan. Huwag kang mag-alala. Ang Rongyuan Luko ay marunong tumanaw ng utang na loob kapag inutil ka na at nagmamakaawa sa harap ng Rongyuan Luko. Sa pintuan ko, bibigyan kita ng kaunting awa. Bibigyan kita ng makakain. Baliw. Shifu. Gusto ko lang. Ipaalala sa'yo. Yang Rolex mo. Kapag nagluluto, huwag mo na lang isuot. Una, hindi komportable magluto. Pangalawa, kapag nadumihan ng mantika, masasaktan ka rin, di ba? Anong nangyayari? Hindi ba sinabi? Noong pumasok, ang mga kalahok, na bawal magsuot ng anumang alahas. Saan galing yung Rolex niya? Siyempre para bumoto. Sinuhulan ang mga hurado sa labas, no? Ganyan nga. Sabi ko nga, nakita ko yung unang hurado. Nung pumasok, parang may mali. Nagsisinungaling ka. Jixingran, hindi ka ba marunong matalo? Huwag mong isipin na ililipat mo ang atensyon. Ay mababago mo. Ang katotohanan na talo ka na. Hindi ako marunong matalo. Ako nga. Ay mabait lang, na nagpapaalala sa kasamahan. Ang laban na to. Kaya ko pa ring matalo. Pero, paano ba talaga ako natalo? Naniniwala ako na lahat ng narito. Alam nila sa puso nila. Okay, ang laban na to, inaamin ko na. Pero ang mga susunod na patakaran, hindi pwede ikaw lang ang magdedesisyon. Anong gusto mong gawin? Gusto mo ng mga hurado sa labas? CJ, mas mabuti kong lahat ng mga manonood ay sasali sa paghusga. Para kung sino man ang matalo, ay desisyon ng nakararami. Lahat ay magiging kontento. Sumpa ka, Jixingran. Ang bilis ng utak mo. Ang daming tao. Wala akong ganong karaming pera. Para suhulan silang lahat. Maganda yan. Sang-ayon ako. Payag din ako. Gawin na natin yan. Huwag kang magsaya, cute. Marami akong paraan para matalo ka. Unang round, panalo ang Rongyuan Lu. Pangalawang round, 5 flavor goose. Magpapahinga ang dalawang kalahok sa loob ng 15 minuto. Bilisan mong suhulan ang mga manonood. Gaano karami ang kayang suhulan? Opo. Teka. Mag-isip ka ng paraan. Kunin mo ang mga materyales ni Jixingran at si Rain. Gusto kong hindi niya magawa ang 5 flavor goose. Napagod ka ba, Xingran? Masahehin kita. Mag-alala ka. Sisiguraduhin kong hindi na. Makakagulo ang lalaking yon. Jixingran. Talunan ka na. Daga sa kanal. Hindi karapat-dapat. Jixingran. Dati nang may utang na loob ang pamilya Nyongji. Sa Rongyuan Luko. Nangahas ka pang manukso. Ngayon, gusto kong malaman mo. Kung sino talaga ang may utang na loob kanino. Alam mo sa puso mo. Tanging ang mga walang silbi. Ang gagawa nito sa desperasyon. Mukhang nagkasagutan na. Jixingran ipinapahiwatig niya na ang Rongyuan Lu ay mahina. Ang talas ng dila mo. Hindi kita papansinin. Simula na ng ikalawang round ng kompetisyon. Pumunta na ang mga kalahok sa entablado. Aakyat na ako. Presidente.
Ang pagkakakilanlan ng taong yon ay nalaman na. Isa lamang itong pagpapasikat. Naku. Nasaan na ang mapait kong tubig? Bakit? May kulang bang materyales? Ano ba yan? Jixie Gran, bakit biglang tumigil? Susuko na ba siya? Naku. Bago ang larong ito. Bakit hindi mo suriin ito? Tingnan mo ang oras. Huli na para bumili ng bago. Ay, Dandiran. Tingnan natin kung paano ka magyayabang ngayon. Takot ka ba sa akin? Takot na gumamit ng ganitong klaseng maruming taktika. Ang pamana ng Union Lu. Sa iyo. Ito ay nasayang na. Ikaw. CJ. Hey, Dandiran, matalas ang dila mo. Hindi kita kayang talunin sa argumento. Tingnan natin kung paano ka pipi kapag natalo ka. Kung ang dila mo ay matalas pa rin. Ay, Dandiran. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi kaya? Ay nagluluksa ka na para sa sarili mo. Ano ba yung ginagawa niya? Nagluluksa nga ba siya? Ang ginagawa niya ay sinaunang 5-flavored goose. Sinaunang 5-flavored goose. Ang esensya ng 5-flavored goose ay hindi pampalasa. Hindi ito gawa sa asim, tamis, pait, anghang, alat, kundi ang iba't ibang lasa ng buhay. Kung ganoon, si A. Dandiran Ay gumagawa ng tunay na 5-flavored goose. Ayon sa mga sinaunang libro, ang pinakamahalagang pampalasa ay ang luha na naglalaman ng pinakamayamang emosyon ng tao. Ang ganitong paraan ng pagluluto ay narinig ko na. Ngunit nakita ko mismo ngayon. Talagang may talento si A. Dandiran. Malawak din ang kanyang kaalaman. Pagkatapos ng Diyos ng kusina, walang nang iba sa mundo ang makapagbabalik ng kanyang 5 lasang gansa. Ang kasalukuyang 5 lasang gansa ay mayroon lamang anyo ngunit walang diwa. Ang mga G ay mga taong nagtataksil sa kanilang mga guro at ninuno. Kung kaya niyang ibalik ang 5 lasang gansa ng aming ninuno sa Rong Yuan Lu, iyon ay magiging isang unang klaseng biro sa mundo. Anong sinaunang paraan ng 5 lasang gansa? Sa tingin ko, ito ay isang pagtatangka lamang upang makakuha ng atensyon. Kailangan niyong imulat ang inyong mga mata. At huwag magpaloko sa kanya. Ito ang tunay at totoong. 5 lasang gansa. Tapos na ang oras. 2 kalahok. Hindi na pwedeng galawin ang mga pagkain. CJ, kung gayon, simulan na ang pagtikim. Makakain ba ang pagkain gawa sa luha? Nakakadiri. Hindi ako makakain. Ngayon, iboboto ko ang Rong Yuan Lu. Magaling. Ang 5 lasang gansa ng Rong Yuan Lu ay umabot na sa rurok. Ang sarap ng lasa. Ang galing ng pagkakagawa ay umabot na sa 10 antas. Tama ang sinabi ni Chairman Lee. Masarap ngunit hindi nakakaumay. Mayaman sa lasa. Marami na akong natikmang pagkain sa loob ng maraming taon. Ang mga gansa na kinain ko, kung hindi man 1,000, ay umabot na sa 800. Ito ang pinakamasarap. Ito ang pinakamasarap na gansa na kinain ko. Kung ikukumpara sa Guang Xinglu, ang mga hindi karaniwang pamamaraan, ang pamamaraan ng Rong Yuan Lu, ay ang tradisyon ng ating dakilang siya. Tama. Bumoto ako para sa Rong Yuan Lu. Ay, bakit ganyan kayo? Hindi pa ka natitikman ang pagkain. Huwag kayong magsimula ng gulo. Ayos lang. Kapag natikman na nila ang 2 putahe, malalaman kung sino ang mas mahusay. Jixing Gran, ang bibig mo ay talagang matigas. Lauli. Ayos, Jixing Gran. Si Chairman Lee at ang iba pa ay nalason na. Naglakas loob kang lasunin ang mga hurado. Halika. Ano ba ang nangyayari? Si Chairman Lee at ang iba pa. Ay nawawala sa katinuan. Naalala ko ang aking ina. Ang lasa sa alaala ng aking ina. Nakakatuwa itong kainin. Ako ang unang kumuha nito. Umalis ka. Masarap ba talaga? Nag-aagawan na sila. Masarap. Susubukan ko rin. Akin ito. Huwag mo akong agawan. Akin ito. Kung nabubuhay pa ang Diyos ng pagluluto. Ganito rin ang antas niya. May pag-asa pa ang ating dakilang si Cuisine. Kung may hindi papayag na manalo si Jixing Gran, magagalit ako. Hindi ako naniniwala. Paano niya nagawang mas masarap kaysa sa akin?
Sobrang sarap nito. Sobrang galing nito. Ano ba ang mga pinagsasasabi ko? Ipinapahayag ko. Nasa ikalawang round. Si Jixingran ang nanalo. Jixingran, huwag kang magdiwang. Mayroon pa akong alas na hindi ko pa ginagamit. CJ, aabangan ko yan. Sige, ipakita mo na ang lahat ng kaya mo. Hahaha. Ikatlong round ay ang specialty dish ng bawat isa. Gujing Xiao, inihaw na gansa ng gujing. Phoenix Siruai. Tanging ang ninuno ng pamilya Rong na nag-ihaw ng Gujing Xiao ang nagkakaroon ng ganitong kakaibang pangyayari. Sa loob ng 1,000 taon. Walang sinuman ang matagumpay na nakagaya nito. Jixingran. Nagawa niya ito. Tiger roaring in the mountains. Ang mga inapo ng Rong Yuanlo ay nagdulot din ng kakaibang pangyayari. Dragon versus Tiger. Napakapalad natin na sa araw na ito ay nasaksihan natin ang labanan. Siya, yon. Paano siya naging siya? Paano siya naging siya? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mag-focus ka muna sa paggawa ng masarap na pagkain. Bakit ka nandito? Chen Yang. Ang nagtatag ng Rong Yuanlo ay hindi ba pinangalan ng Chen Pingzi? Apelyido rin niya ay Chen. Tama, mga kaibigan. Ako nga ang Rong Yuanlo. Ika-6 na po henerasyon ng direktang inapo. Ipinapaliwanag nito ang lahat. Kaya pala si Chen Yang ay nagpakahirap na makasal sa Guangxinglo para pakinabangan si Jixingran. Noon pa man ay naghihiganti na siya. Tikman niyo muna ang inihaw na gansa. Ang iba pa, pagkatapos na lang ng laban. Okay lang. Paligsahan sa pagluluto. Doon masusukat ang galing sa pagluluto. Jixingran. Ito ang utang ng pamilya Ji. Sa pamilya Chen namin. Hanggat nandito ako. Chen Yang. Guangxinglo. Huwag na huwag niyong isipin na magiging numero 1 sa Jiangsheng. Huwag nang magsalita pa. Kung sino ang malakas o mahina, malalaman lang pag natikman ng mga hurado. Ang inihaw na gansa ni Chen Yang. Mayaman at mabango. Ang bango. Jixingran. Delikado na talaga ito. Hindi pwede yan. Mawawala ang Guangxinglo. Magkaaway talaga ang dalawang pamilya. Kung mapunta ito kay Chen Yang, mawawala ang pangalan ng Guangxinglo. Ang kulay, bango at lasa ay nasa punto. Itong si Chen Yang. Puno ng masamang balak. Pero magaling magluto. Hindi nakakapagtaka na apo siya ng Rong Yuanlo. Kahit sa pagluluto man lang. Hindi niya pinahiya ang mga ninuno niya. Singran, anong gagawin natin ngayon? Dapat inalam ko agad na si Chen Yang ay apo ng Rong Yuanlo. Paumanhin. Liu. Marami ka nang naitulong sa akin. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Kayong dalawa, tapos na ba kayo magdrama? Jixingran, sa harap ng maraming tao, sa harap ng napakaraming tao, nakikipagrelasyon sa iba. Hindi mo ba ako itinuturing na asawa? Wala ba akong halaga sa'yo? Kalokohan. Ako at Jixingran ay malinis. Malinis. Ang mga mata ng lahat ay hindi bulan. Sinasabi niyo bang silang dalawa ay may relasyon? Hindi ba't sila ay maganda at gwapo? Ikaw, hindi nakipagtalo si Lie sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung ang aso ay nakakagat ng tao, hindi na dapat kumagat ang tao sa aso, di ba? Chen Yang, maglalaban ka ba o hindi? Sige. Jixingran, magaling kang magsalita. Hindi kita kayang talunin. Maghintay ka lang at iyak ka. Pagdating sa pagluluto, ang Guangxinglo nyo ay hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos ng Rong Yuanlo ko. Hindi karapat-dapat. Mga hurado, tikman niyo po. Ito. Hindi ito maaari. Paano nagawa ng dalawang tao? Ang mga pagkain may parehong lasa. Hoy, ano pa ang hinihintay nyo? Bumoto na kayo. Ginoong Chen, tikman mo mismo. Hindi ito maaari.
Ang lasa ng dalawang pagkain ito. Paano ito magiging pareho? May multo. May multo. Kahit na pareho ang result. Ang mga pagkain niluto ng dalawang chef ay hindi maaaring magkaroon ng parehong lasa. Hindi ito mahusgahan. Hindi ito maaari. Alam ko na. Tiyak na si Jixing Ran ay nagnakaw ng Chen family namin na result ng brine. Kaya naman pala. Kung gayon, may paliwanag na. Mga Ginoo. Jixing Ran, ninakaw ang mula sa pamilya Chen na result ng sabaw. Napaka-immoral. Ito ay talaga isang kahihiyan sa mundo ng chef ng Daxia. Iminumungkahi ko na si Jixing Ran ay permanenteng ipatapon mula sa mundo ng chef ng Daxia. Akala ko kung gaano siya kagaling. Yun pala magnanakaw siya. Hindi lang si Jixing Ran, pati na rin ang Guangxing Lo. 100 taon na ang nakalipas. Ang Guangxing Lo kay Rong Yuan Lo ay hindi tumulong. Napakakasuklam-suklam. Iminumungkahi ko na permanenteng ipasara ang Guangxing Lo. Chen Yang, ang mga dating alitan sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam. Ang dahilan. Ito ay mga lumang bagay. Ayaw kong magsalita pa dito. Pero paulit-ulit mo, at paulit-ulit, na sinisiraan ang reputasyon ng aking pamilya G. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa paglalantad ng lahat. Sa publiko. Mga Ginoo. Ito, ang kanilang Rong Yuan Lu, na result ng pamilya. Noong mga araw na iyon, si Lolo Chen, ay personal na kinopya ito, at ibinigay sa aking lolo sa tuhod. Paano ito naging nakaw? Tungkol naman sa sinabi niya, na ang aming pamilya G, ay hindi tumulong sa pamilya Chen. Ang dahilan dito, ay isinulat lahat ni Lolo Chen. Sa personal, sa result na ito, malalaman ninyo kapag tiningnan ninyo. Nagsisinungaling ka. Masamang tao. Kaya pala. Hindi nakapagtataka na bumagsak ang Rong Yuan Lo. Noong mga araw na yon, ang bansang Dongye, sinakop ang aking dakilang siya. Naging asong nagtaksil sa bansa. Sa huli, pinatay ang aso pagkatapos gamitin. Talagang nararapat lang. Tama. Noong mga panahong iyon, ayaw ni Matandang Chen na magtaksil sa bansa ang kanyang mga anak at apo. Kaya tumakas siya sa aking pamilya G. At isinulat mismo ang cookbook na ito. Ibinigay sa aking lolo at nagmana ng habilin. Para sa mga susunod na henerasyon ng aking pamilya G, hindi dapat tulungan ang kanilang mga walang galang na anak at apo. Magbigay ng tulong. Kung hindi mapapanatag ang kanyang kaluluwa. Totoo na si Chen Te mismo ang sumulat nito. Ito ang katotohanan. Na sinasabi ni Chen Yang na ang aming pamilya G ay nagtaksil sa tiwala. Baliktad ang katotohanan. Hindi nakikilala ang tama sa mali. Mga inapo ng traidor. Walang karapatang sumali sa kompetisyon ng inihaw na gansa. Umalis ka sa dakilang siya. Mga inapo ng traidor. Umalis sa dakilang siya. Umalis ka sa dakilang siya. Umalis sa dakilang siya. Ang inyong mga ninuno ang nagtaksil sa dakilang siya. Hindi ako. Ngayon ako at si Jixing Ran. Hindi pa tapos ang laban. Bakit niyo ako itinataboy? Hindi ba kayo marunong tumanggap ng pagkatalo? Noong panahon ng Republika ng China, mayroong dalawang pamilya, Chen at Jie, na naglaban sa pagluluto. Hindi pa tapos ang laban. Magtirik ng insenso para kay Chen Pingzi, ang Diyos ng pagluluto. Kaluluwa, para magdesisyon kung sino ang panalo. Chen Yang, ano sa tingin mo? Magandang ideya. Si Chen Pingzi, ang Diyos ng pagluluto, ay ang nagtatag ng inihaw na gansa ng Jiangsheng. Walang sinuman ang mas karapat dapat kaysa sa kanya. Sino ang tumatawag sa akin? Magandang araw, Diyos ng kusina. Narito ang mga inapo ng mga pamilyang Chen at Jie. Nagpapagalingan sila sa pagluluto. Kami, mga mortal, ay hindi makapagpasya. Umaasa kami sa iyong paghatol. Ginoong Chen Pingzai, ikaw ang ninuno ng pamilya Chen. Hindi ka ba magiging bayas? Kay Chen Yang, ang inapo ng pamilya Chen. Bata ka pa. Napakabata mo pa. Ngunit ang pagkain nito, Zephu, ay naibalik mo sa perpekto. Napakagaling mo. Sa round na ito, ikaw ang panalo. Salamat. Impossible ito. Ikaw ang ninuno ng pamilya Chen ko. Paano ka magiging bias? Kay Jixing Ran, isang tagalabas. Hindi ako sumasang-ayon. Bias. Ang pagluluto ay tulad ng pagkatao. Sa pagkain ng batang babaeng ito, mayroong matuwid na enerhiya, diretsong tumataas sa langit. Hindi tulad mo. Ang iyong pagkain ay puno ng kasamaan. Sinira mo ang mga sangkap. Nagsisinungaling ka. Anong enerhiya ang pinagsasabi mo? Alam ko na. Hindi ka talaga. Ang ninuno namin, ikaw ay isang tauhan na inupahan ni Lie, tama ba? Nagpapanggap na Diyos. Susuntukin kita.
Ako, si Chen Pingzi, ay tapat at makabayan sa buong buhay ko. Ikinahihiya ko ang pagkakaroon ng ganitong ina ko. Gujing roasted goose ay isang delicacy ng dakilang siya. Ginagamit mo ang masamang pamamaraan ng donge. Dahil sa iyong ginawa, itatanggal kita sa talaan ng pamilya. Masamang pamamaraan ng donge. Paano mo nalaman? Ilang libong taon na. Dongi go. Nagnanakaw sa aking daksya. Ang puso para sa masasarap na pagkain ay hindi namamatay. Wawasakin ng matandang ito ang iyong talento sa pagluluto. Para sa buong buhay mo, hindi ka makakalakad sa mundo. Sa pangalan ng pamilya Chen. Maliit na babae. Nagmana ka. Ang esensya ng talento sa pagluluto ng matandang ito. Mag-iwan ng dakilang enerhiya sa mundo. Inaasahan ko na isang araw. Pamunuan ang lutuing Jiangcheng para magtagumpay sa mundo. Gagawin ko. Ini, senior. Sa totoo lang, bago mamatay ang aking lolo sa tuhod, may isang pangusap. Gusto kong ibigay sa iyo. Humihingi siya ng paumanhin. Hindi niya nabantayan ang iyong Rongyuan building. Hinayaan ang mga taga-Dongye na sunugin ito. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang. Tama ang ginawa ng iyong lolo sa tuhod. Ang mga tao sa Rongyuan building ay nagtaksil sa aking daksya. Hindi na kailangang mabuhay sa mundo. Tama ang pagsunog. Maliit na babae, magsikap ka. Aalis na ako. Paalam, Diyos ng pagluluto. Ipinapahayag ko, ang kampiyon ng kompetisyon na ito ay Guangxing Building. Jixing Gran. Salamat sa lahat. Para sa suporta sa Guangxing Building. Dito gusto kong pasalamatan ang isang tao. Lee. Masasabi ko, kung wala ka, walang Jixing Gran ngayon. Tagapamahala G. Ang pasasalamat na ito ay hindi dapat. Basta sabihin lang. Magbigay ng isang bagay na praktikal. Halikan mo siya. Halik. Huwag kang magulo. Ako at si Lie ay magkaibigan lang. Saka, ang pagpanalo sa kompetisyong ito ay simula pa lang. Kailangan ko pang sumali sa Tianxia DE. Mas importante ang Tianxia DE. Huwag niyo na siyang biruin. Importante ang kompetisyon. Pero hindi hadlang ang kasal. Presidentially, ayaw mo bang pakasalan? Ang isang katulad ni Jay Zanggi na maganda at matalino. Tama, tama. Tama, mga kaibigan. Salamat sa inyong kabaitan. Umaasa rin ako na mananalo si Xingran sa Tianxia. DE. Nanaginip ka ng gising. Kayong mga taga-Daxia, dati kayong mga sakitin ng silangang Asya. Kami sa Dongye ay nagpahirap sa inyo. Hindi magiging iba ngayon. Sinong umutot? Liu. Isa kang taga-Dongye. Tama, ako si Liu. Hindi ako si Qiu. Ako ang ipinadala ng bansang Dongye para sumali sa Tianxia DE. Ang alamat ng Qiu. Tama, ako nga. Ang Tianxia DE ay akin na. Jixing Gran. Sa labang ito, pusta ang buhay. Maglakas loob ka ba? Qiu. Ito ay Daxia. Kailan ka magkakaroon ng pagkakataon? Isang espiya ng Dongye na magdikta dito. Tama. Bilang isang immortal ng inihaw na gansa, matagal ka ng sikat. Nagkukubli sa Guangxing Restaurant. Sadyang, gusto lang magnakaw ng napakahusay na kasanayan sa inihaw na gansa ng Daxia. Dongye. Pinakamaliit na bansa, baliw. Wala kang kahiyan. Wala nga akong kahihiyan. Anong problema doon? Ang mukha ay isa lamang. Takip sa kahihiyan ng mga talunan. Habang ang mga nagwagi, ang may karapatang pag-usapan ang kinabukasan. Lumayas ka. Jixing Gran, hindi ka ba nangangahas na tumaya? Hindi nakakagulat na ikaw ay isang sakit na tao ng silangang Asya. Nararapat lamang na tayo, mga tao ng Dongye, ang tumapak sa inyo. Tumaya. Bakit hindi ako mangangahas na tumaya? Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Kung matalo ka, bago magpakamatay, kailangan mong para sa inyong mga tao ng Dongye, ang mga krimen na hindi kayang isulat, lumuhod at humingi ng tawad. Okay, Jixing Gran. Pagkatapos ng isang buwan, ang paligsahan ng unang gansa sa buong mundo, pupunta ako para kunin ang buhay mo. Tagapamahala G. Ikaw ay ang kinabukasan ng mundo ng pagluluto ng Jiangcheng. Ang mga taong Dongye na ito ay palaging mapanlinlang. Bakit ka basta-basta pumayag sa kanya? Sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Tagapamahala G. Sigurado ka ba?
Sigurado meron na siyang magandang estratehiya para manalo. Kung mayroon mang kailangan, ang lahat. Kailangan mong sabihin sa amin. Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. Singran, sumama ka sa akin. Wow! Eye! Ito, Ang mga ito mula sa loob at labas ng bansa, na mga sikat na cookbook at klasiko, ay umaabot sa 10,000. Singran, maaari kang tumingin kahit saan. ito, kayong mga angkan ng Li. Sa pagkolekta ng mga sikat na cookbook na ito, siguradong gumastos din kayo ng malaking halaga ng pera. Kung basta ko na lang titingnan. Hindi kaya maganda yun. Singran, pakinggan mo ako. Walang mas mahalaga pa sa'yo. Bagamat hindi kita mapipigilan, na sumali sa labanang ito hanggang kamatayan, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para bigyan ka ng proteksyon. Singran, kailangan mo ng oras para tanggapin ako. Naiintindihan ko, pero hindi ko kayang mawala. Ang pagkakataong muling ipagtapat sa'yo, hindi ko talaga papayagang mawala ka. Jake Singran. Hello. Ako si Lie, presidente ng Yonding Group. Simula nang pumunta ka sa aming grupo para magturo ng pagluluto, gustong-gusto na kita. Pwede ba kitang yayain kumain? Ah, salamat. Pero, may boyfriend na ako. Maaari bang padaanin? Singran, hindi ko kayang mawala. Ang pagkakataong ipahayag muli ang aking pag-ibig sa'yo. Eye! Pagkatapos ng laban na ito, pagkatapos nito, tiyak na pag-iisipan kong mabuti. Talaga, Singran? Talaga bang handa kang pag-isipan ito ng seryoso? Salamat sa pagod mo. Gusto mo bang magpahinga? Bakit ka nandito? Dinalaw kita. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang dakilang presidente Lee, kahit tapakan lang, ay ayanigin ang daksya ng 3 beses. Anak ng langit, ay handang maging masahista para sa pag-ibig. Aray, Ginagawa ito ni Singran para sa Daxia. Hindi ako makatulong sa ibang bagay. Anong masama sa pagiging masahista? Presidente Lee, paano kung ibang chef ang lumaban para sa daksya? Kung gayon, kukuha ako ng pinakamahusay na masahista para sa kanya. Presidente Lee, gusto mo ang chef G namin? Hindi nakakahiya. Maganda siya at may talento. Gusto siya ng lahat. Singran, nasa seclusion ka na. Sa loob ng 10 araw, kailangan pa rin pagsamahin ang trabaho at pahinga. Samahan kitang maglakad-lakad. Okay, susundin kita. May aktibidad ba? Mamayang gabi, Tingnan natin. ito ang aking. Wow! Miss Jai, ito ang rosas. Nabigay ni Emmy. Lisa iyo. Sabi niya, sana'y masaya ka araw-araw. Salamat. Binibining Jai. Ito ang kay Yi. Lee, mga rosas na ipinadala sa'yo. Sabi niya, sana'y wala kang alalahanin. Binibining Jai. Ito ang kay G. Lee, mga bulaklak na ipinadala sa iyo. Sabi niya, sana'y makamit mo ang lahat ng iyong nais. Ito ang akin. Inihandang sorpresa para sa'yo. Hindi mo ba iniisip na ako'y nakikialam? Gustong gusto ko. Salamat sa iyo, Lee. Tara na. Paano mo naisip na ihanda ito? Dahil, Bakit? Anong ginagawa ninyo? Shenyang, ikaw ba yan? Tama, ako nga. Jake Singran, Ako'y inutusan ng taikon. Para sirain ka. ngayong gabi, Ikaw at ang batang ito. Pareho kayong. Shenyang, ang may sala ay dapat managot. Kung ikaw ay tunay na lalaki, kung mayroon kang problema, ako ang harapin mo. Pakawalan mo si Iye. Pakawalan mo siya. Singran, huwag mo akong alalahanin. Kahit mawala pa ang buhay ko, hindi ko papayagan na saktan ka niya. Kahit isang hibla ng buhok. Talaga, isang nakakaantig na pares ng magandang lalaki at magandang babae. Kung gayon, tingnan natin. Kung kayo ba talaga ay. Mas matibay pa sa ginto. Shenyang, Ngayon, ang kanyang buhay. At ang iyong kamay. 2 bagay. Isa lang ang kukunin ko. Pakiusap, pumili ka. putulin mo ang kamay ko. Gawin mo ang gusto mo. Pakawalan mo siya. CJ. Kung gayon, maging masunurin. At putulin mo ang sarili mong kamay. Pababayaan ko ang batang ito. Hahaha. Singran, huwag. Eye.
Singran, sinabi ko na hindi ko papayagan. Nasaktan mo ang sarili mo. Ang dami mong sinasabi. Ye, Batang lalaki. pinakaayaw ko, na nagpapanggap ang iba sa harap ko. Hindi ba't mayabang ka dati? Ngayon bakit? Parang asong walang tahanan. Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa ka sa akin. Huwag mo na akong saktan. Magmakaawa ka sa akin. Bibigyan pa kita ng buong katawan. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na akong saktan. Singran, huwag kang magmakaawa sa kanya. Isa ka lang sa donge. Isang aso lamang. Baliw ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Binigay ng mga tao ng donge. Ang lahat ng gusto ko. Ikaw naman. Ikaw na marangal na taga-Daxia. Ngayon, hindi ba't parang aso ka rin? Na naghihintay na katayin ko. Chen Yang, ipinagkanulo mo ang iyong bansa para sa karangalan. Tiyak na paparusahan ka. Kung hindi mo sinabi, muntik ko nang. Makalimutan ka. Jake Singran. Nagmamadali kang maghanap ng kamatayan, hindi ba? Personal kitang pipilayin. Anong ginagawa mo? Chen Yang, mangahas ka. Tingnan mo kung mangangahas ako. Eye. Eye, okay ka lang ba? Huwag mo na akong alalahanin, umalis ka na. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Kung gayon, pagbibigyan ko kayo. Itong magkasintahang nagtatakas. Pumunta kayo sa impyerno. Assistant Son, bakit ngayon ka lang dumating? Bilisan mo, umalis na tayo. Aray, Nangahas kang lokohin ako. Nasaan sila? Nasaan sila? kayong lahat. Bakit hindi nyo man lang? Mabantayan ang dalawang tao. Hanapin nyo sila agad. Siguradong hindi sila nakakalayo. Kung mapurnada ang utos. Lahat tayo mapapahamak. Opo, Eye, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasugatan ng ganito. ang lugar na ito. Hindi tayo magtatagal dito. Bago pa tayo mahanap ni Chenyang. Umalis ka na agad. Ayoko. Kung aalis tayo, sabay tayo. Mas okay pa kung dito na lang tayo. Mamatay. Nahanap ko na kayo. Kung gusto niyong mamatay ng sabay, pagbibigyan ko kayo. Hindi maganda to. Umalis na. Huli na akong dumating para iligtas kayo. Patawarin niyo ako, Presidente. Eye. Eye. Anong nangyari sa'yo, Jie? Hindi ba't nangako ka sa akin? Nasasamahan mo ako hanggang sa pagtanda. Nahihintayin mo akong magbago. Nangako ka. Gising ka na. Singran. Pumayag ka, di ba? Hanggat okay ka. Pumapayag ako sa lahat. Narinig niyo lahat. Sinabi mismo ni Jake Singran. Bawal bumawi. At saka, maghanda kayo para sa akin ng isang pinakamalaking seremonya ng pagtatapat. Sa Tianxia DJ unang gansa sa buong mundo. Pagkatapos ng kompetisyon, aamin ako kay Xingran. Anong oras na? Sinasabi mo pa rin ang mga walang kwentang bagay na ito. Basura. Kahit isang jigsingran, hindi kayang lutasin. Anong silbi ko sa pag-aalaga sa iyo? Halika. Kalagkarin niyo siya palabas. Pakain sa aso. Panginoon, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin kong si Jake Singran. Ang cute na iyon. Hindi siya makakapunta sa arena. Hindi makakasali sa kompetisyon. Eye. Naku, sinabi ko na. Hindi mo kailangang samahan ako ng ganito. Tignan mo, gumaling na ang sugat ko. Ikaw nga. Makinig ka sa akin. Magpagaling ka sa ospital. Okay. Hindi pwede. Si Chenyang at ang babaeng si Donge. Mga walang hiya at walang prinsipyo. Sino ang nakakaalam kung anong kalokohan? Ang gagawin nila sa panahon ng kompetisyon. Singran, babantayan kita. Para mapanatag ako. Hindi mo talaga ako kailangan. Jai Shenchu. Hindi ako sasali sa kompetisyon. Aatras ako. Master Wu. Kayo ang aming Guangxing Lu. Ang pinakamatandang Master Chef. Sa mismong kompetisyong ito, bakit kailangan mag-withdraw? Pasensya na. Wala na talaga akong ibang magawa. May mga magulang akong inaalagaan at mga anak na pinapalaki. Ang buong pamilya, umaasa sa akin para mabuhay. Hindi ako pwedeng maging inutil. Nakikiusap ako sa'yo. Ay, sabihin mo lang ng dahan-dahan kung ano ang problema. Anong inutil? Si Chenyang na yon. At ang inihaw na gansa na immortal na yon, talagang walang puso at kaluluwa. Sa mga nakaraang araw ng preliminary round, sino man ang nabunot,
Upang makipagkumpetensya sa kanya, ang mga chef na yon. Walang pagbubukod. Sinipsip niya ang kanilang mga kasanayan. At naging inutil. Chef Jay, Nakikiusap ako sa'yo, hayaan mo na ako. Ang buong pamilya ko, umaasa sa akin para kumain at uminom. Hindi ako pwedeng maging inutil. hindi ko akalain na ang mag-asawang iyon ay magiging napakalupit. Gusto nilang sirain ang pundasyon ng lutuing daksya. Hindi pwede. Hindi ko sila dapat hayaang magtagumpay. Master Wu, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Umuwi ka na muna. Salamat. Salamat. Kinikilala ng mundo ng pagluluto ng daksya. Ang hinaharap na Diyos ng pagluluto. Nakasalubong ang Dongi Country. Isang beses sa isang siglo. Inihaw na gansa na immortal. Ang laban ngayon. Sino kaya ang mananalo? Mahirap sabihin. Narinig ko na ang inihaw na gansa na immortal na ito. Ay napakalupit. Ang kanyang mga kalaban ay ginawang inutil. Hindi na makahawak ng kutsilyo. Siya at si Jixingran ay may matinding galit. Ngayon, ay isang laban hanggang kamatayan. Jixingran. Ngayon, hugasan mo ng mabuti ang iyong leg. At maghintay na mamatay. Liu. Kung sino ang mananalo, ay malalaman lamang sa pamamagitan ng tunay na kakayahan. Malalaman lang natin. Jixingran, kung ikaw ngayon ay luluhod at magmamakaawa, at aaminin na ang iyong dakilang Xiaoqing ay hindi kasing galing ng aking dakilang Donge. Maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Ano na naman ang pinapangarap mo? Huwag nang magsalita pa. Maglaban muna tayo. Basura. Jixingran, ikaw. Saan ka nang galing? Para magsalita dito. Kayong Dongi Country ay wala na talagang tao. Kahit sinong aso na lang ang ilabas, ay pwede na. Hinihiya mo kami, dakilang Dongi Empire. Gusto kong kayo ay mamatay ng walang libingan. Mga Ginoo, ang world's #1 Goose Finals ay malapit nang magsimula. Ngayon, pakitawag natin ang Daxia Century-Old Brand, ang pinakabatang pinuno ng Guangxing Building, Jixingran sa entablado. Ang kanyang kalaban ay mula sa Dongi Country. Nakilala bilang Dongi Country, isang beses sa isang siglo, na si Aineth Hyuyu ang inihaw na Goose Immortal. Ngayon, ipakilala natin sa lahat ang mga hurado para sa kompetisyon na ito. Sina Guro Qian, maligayang pagdating. Guro Li, maligayang pagdating. Maligayang pagdating, guro na si Tuzu. Mga hurado, lahat ay international. Mga gintong medalya na hurado sa mga kompetisyon sa pagluluto. Maligayang pagdating sa inyong lahat. 3 hurado. Ang apelyido ay Qian at ang apelyido ay Li. Binili ko na silang lahat. Siguro Tuzu naman ay Isa sa mga guro ko. Jixingran. Sa kompetisyong ito, wala kang pagkakataong manalo. Jixingran, pagkatapos ng araw na ito, ikaw at ang iyong dakilang Xiaoqing. Maghintay na lang na tayo, ang Dongi Country. Yurakan sa ilalim ng ating mga paa. Ang paksa ng final na ito ay buong handaan ng gansa, 2 koponan ng mga kalahok. Kailangan sa loob ng isang duksyang. Kumpletuhin ang isang pangunahing ulam, inihaw na gansa. Dagdag pa ang 4 na side dish. Sama-samang bumubuo sa isang buong handaan ng gansa. Ngayon, ipinapahayag ko. Opisyal na nagsimula ang kompetisyon. Hindi na kailangang magmadali. Gagamitin namin ang pinakasimpleng sangkap para gumawa ng pinakaperpektong pagkain. Jixingran. Kayong mga dakilang siya, wala na ba kayong makain? Sa maputik na lupang ito, ang mga ligaw na gulay na tumutubo, ginagamit din para maghanda. Nakakahiyang talaga. Bakit wala kang masabi? Hindi ka pinapansin ni Chef J. Sa isang tulad mo, walang alam na maliit na donge. Anong dapat sabihin? Magmatigas ka na lang. Kapag natalo, magiging maganda ang kalagayan ninyo. Isara mo ang bibig mo. Galing sa isang maliit na bansa. Palakang nasa balon. Alam mo ba ang tungkol sa dakilang Xiaoqing? Libo-libong taong pamana. Kalimutan na, bakit pa makikipagtalo sa kanila? Ang ating dakilang siya ay mailibo-libong taon ng pamana. Tiyak na pipigilan sila na makapagsalita. Jixingran. Sa ganito kalaking okasyon, gagamit ka ng ganitong pagkain hindi karapat-dapat. Laging gulay o kaya'y tofu. Ngayon, ang ating Dongi Country ay tiyak na mananalo. Ang pagkain ng dakilang siya nang mapunta sa iyo ay tapos na. Tama. Ano ba itong ginagawa ni Jixingran? Ang mga side dish ng Dongi Country ay may abalone at sea cucumber. Siya naman ay gulay at tofu. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga sangkap ng Great Xia Team
Ay hindi ba sinusuportahan ng Yunding Group? Siguro ang sponsorship fee ay kinurakot ni Jixingran. Sandali, huwag kayong mag-ingay. Tingnan ninyo. Si Jixingran. Nag-ukit siya ng bulaklak sa tofu. Ang kanyang kasanayan sa pag-ukit ay napakahusay. Ang tofu na madaling mabasag ay nagawa niyang maging napakagandang bulaklak. Nga. Tingnan mo ang mga talulot. Parang totoo. Hindi nakapagtataka na siya ay isang chef. Ang hinirang na tagapagmana. Talagang kahanga-hanga. Nagkamali tayo kay Jixingran. Ang kanyang gulay at tofu ay hindi mas mababa kaysa sa sea cucumber at abalon ng donge. Sa tingin ko, mas mahusay pa nga. Pagpapanggap. Kahit nagawin mo, maganda ang tofu. Hindi nito maitatago. Ang katotohanan na ito ay tofu lamang. Ang lasa nito ay maihahambing ba sa abalon at sea cucumber. Ang pagpili ng daksya sa iyo para lumaban ay ang pinakamalaking pagkakamali. Mga Ginoo, ang aking unang putahe. Ang pagtitipon ng mga bayani ay tapos na. Tikman nyo. Ang bango. Jixingran, ano pa ang ginagawa mo? Si Kongjia ay nag-alay na ng Seafood Gathering of Heroes. Nag-aayos ka pa rin ng sirang tofu. Gaano man kaganda ang tofu na iyon. Hindi pa rin ito matatalo ang seafood. Hindi matatalo. Hindi ako sigurado dyan. Ako ay nagdedesisyon daksya. Sa pagkakataong ito, malamang na matatalo tayo. Pamana ng Diyos ng pagluluto. Walang susunod. Gusto bang mamatay ng aking daksya cuisine? Ang inyong daksya cuisine. 10,000 taong pamana. Ito lang ba iyon? Jixingran, talo ka na. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Ang mga salita ay sinabi nang napakaaga. Ito ay kamangha-mangha. Jixingran, mayroon ka bang plano? Anong oras na? At nagbabalat ka pa rin ng sirang repolyo. Kahit na ito ay repolyo, mayroon itong sariling natatanging lasa. Pangalawang putahe, ang tagapamahala ng Guang Xinglu ay nag-alay ng nilagang repolyo. Si Xiao Xianren Qiu ay nag-alay ng flaming chicken. Pangatlong putahe, ang tagapamahala ng Guang Xinglu ay nag-alay ng ants climbing a tree. Si Xiao Xianren Qiu ay nag-alay ng carp leaping over Dragon Gate. Pang-apat na putahe, ang tagapamahala ng Guang Xinglu ay nag-alay ng stir-fried bean sprouts. Si Xiao Xianren Qiu ay nag-alay ng piniritong hipon na may shell. Tapos na, tuluyan ng tapos. Umaasa pa naman ako sa kanya. Natalunin ni Jixingran si Dongigo. Ito na ba yun? Talo na. Jixingran, naririnig mo ba? Sumuko na ang mga taga-daksya ninyo. Magpapatuloy ka pa rin ba? Sa walang kabuluhang pagsisikap, sinusubukan mong basagin ang bato gamit ang itlog. Buong handog na gansa. Ang mahalaga, matigas ang ulo. Jixingran, ngayon gagamitin ko ang pinakamahusay mong sinaunang stud na inihaw na gansa para talunin ka, para tanggapin mo ang pagkatalo. Anong nangyayari? Hindi ba't mahina ang kasanayan ni Liu sa paggamit ng kutsilyo? Dati pa siyang naghanap ng tao. Pero bakit ngayon parang si Jixingran ay hindi na iiba? Mga hangal na taga-daksya. Iyon ay isa lamang pagtatanghal ng immortal na inihaw na gansa. Hindi ko akalain na kayong mga baboy ay maniniwala talaga. Nararapat lang sa inyong daksya na habang buhay na apakan ng aming dongigo. Anong sinasabi mo, maliit na dongi? Subukan mong ulitin. Sinasabi ko ang totoo. Ito ang katotohanan. Kayong lahat ay mga walang silbi. Jixingran, sinipsip ko na. Ang nangunguna sa 10 chef sa buong mundo. Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin ng mag-isa? Nananaginip ka. Hindi maganda. Naku, may nangyari kay Jixingran. Hindi maganda. Pakinggan mo, ikaw ay
Hindi ba ako nakikipagkumpetensya? Nasaan ako? Dalagita, hindi mo ba nakikilala ang matandang ito? Kamakailan lang. Kinain pa ng matandang ito ang inihaw mong gansa. Tinulungan pa kitang talunin. Ang walang utang na loob na apo na si Chenyang. Nakalimutan mo na ba? Kayo po ay dakilang si Chef God. Senior Chen Pingzi. Tama, ako nga. Paumanhin po, Senior. Ipinangako ko po sa inyo noon na ipagpapatuloy ko ang inyong pamana upang itaguyod ang dakilang siya cuisine. Ngunit ngayon, matatalo na ako. Ang tunay na diwa ng Chef God ay hindi lamang karangalan, kundi responsibilidad. Ikaw ang aking personal na piniling tagapagmana. Naniniwala ako sa iyo. Tiyak na kaya mong gampanan ang responsibilidad ng dakilang siya culinary world. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Manlalaro, Liu. Hayaan mo akong sagutin ka. Ngayon ay isang piging ng buong gansa. Ang gansa ang pangunahing putahe. Ang mga mamahaling sangkap na pinili mo ay ninakaw ang atensyon sa inihaw na gansa. Sa halip, ang batang babae na si Jay ay pumili ng mga ordinaryong sangkap, nakakapresko at masarap. At ang lasa ng inihaw na gansa ay nagkakaisa. At ang kinakain sa bibig na karne ng inihaw na gansa ay lalong nagiging mabango at masarap. Batang babae, G. Ang pagkuha sa numero unong gansa sa mundo. Ay talagang karapat-dapat. Hindi ako sumasang-ayon. Ang sinasabi mo ay kalokohan. Hindi ako matatalo. Ang titulo ng numero uno sa mundo. Wala na rin. Kunin ang buhay ko. Para saan pa? Miss J, ano ang nararamdaman mo? Miss J, pagkatapos mong manalo sa kompetisyon, ano ang masasabi mo? Pwede mo bang ikwento? Pwede mo bang ibahagi sa amin ang iyong karanasan? Magkwento ka pa. Miss J, ang sayo. Ang karangalan ng unang gansa sa buong mundo. Nakuha mo na. Ang sa akin naman, Jixingran. Ang titulo ng boyfriend. Ibibigay mo na ba sa akin? Jixingran. Simula nang dumating ka sa grupo namin, para magturo ng pagluluto, gustong-gusto na kita. Pwede ba kitang yayain kumain? Gagawin ko ang lahat, para protektahan ka. Singran, mag-ingat ka. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Hindi ba't nangako ka sa akin? Nasasamahan mo ako hanggang sa pagtanda. Ihintayin mo akong magbago ng isip, di ba? Singran, nangako ka, di ba? Basta't okay ka lang. Pumapayag ako sa lahat. Pagkatapos ng kompetisyon, ng unang gansa sa buong mundo, aamin ako kay Xingran. CJ, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Impossible. Ikaw, anong ginamit mo? Masamang mahika. Pinipili ko si Jixingran. Pinipili ko rin si Jixingran. Pinipili ko rin si Jixingran. Salamat sa mga hurado. Nanalo si Jixingran. Nanalo ang daksa natin. Talunan ako. Impossible. Talagang imposible. Ang ginamit ko ay pawang abalon at sea cucumber. Mga dekalidad na sangkap. Paano ako matatalo ni Jixingran? Nagulay at tofu. Hindi ba't yan ang ating Diyos ng pagluluto? Si Jixingran, tagapamahala G. Talaga nga. Ang anak ko ngayong taon ay papasok sa Departamento ng Pagluluto ng Universidad ng Waking. Kailangan kong humingi ng pirma sa kanya. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. Isa-isa lang. Bigyan mo rin ako ng pirma. Tagapamahala G, ikaw ang amin. Liwanag ng dakilang siya. Sabi ng anak ko, ikaw daw ang magiging modelo niya. Pinuri niyo ako ng labis. Ako naman ay swerte lang. Ang ating dakilang siya ay may mga nakatagong talento. Sa bawat restaurant, may mga nakatagong, eksperto sa sining ng pagkain. Sila ang pangunahing lakas ng ating dakilang siya cuisine. At ako, ay kinatawan lamang nila. Napakay-humble mo. Ang sinabi ni tagapamahala G, ay napakay-humble.
Dumating na ang asawa ko. Hindi na muna ako makikipag-usap sa inyo. Asawa ko. Asawa ko, dahan-dahan ka lang. Buntis ka pa naman. Ano ba? Ngayon nagluto ako ng carrot fried rice cake. Ayos lang, kakainin na natin. Habang kumakain, mag-uusap tayo. It's it, bagay na bagay sila. Bigyan niyo naman ako ng makakain. Pasensya na. Saan ka ba pupunta, pulubi? Aray, hindi ba't yan si Chen Yang ang trader? Bugbugin siya. Chen Yang, matapos ang pagsisiyasat, ikaw ay nagkasala ng sinadyang pagpatay, panununog at pagtataksil. Tumakas ka ng ilang taon. Ngayon, ikaw ay arestuhin ayon sa batas. Dalhin siya. Umalis na.